Isa sa malalaking problema ng ating bansa ay ang pagkalulong ng mga tao sa yosi, alak at droga. Lalo pa itong lumaki nang dumami ang mga kabataang gumagamit ng mga bisyong ito. Hindi ito madaling sugpuin, hindi madaling pigilan. Ako mismo ay may kakilala na lulong sa mga bisyong ito at nais ko silang tulungan. Nais ko silang ilakad sa tamang landas. Ngunit, paano ko ito gagawin? Sinong tutulong sa akin? Sinong tutulong sa kanila? Ako po si Mark Sibayan, miyembro ng Team Moti ACAD, at ang proyekto namin ay Skate Away from CAD. Dito sa Barangay San Vicente, Baguio City, mataas ang kaso ng mga kabataang lulong sa paninigarilyo, pag-inom ng alak at paggamit ng droga. Nandito kami kasi gusto naming tumulong sa pagpapalaganap ng mga programang against cigarette smoking, alcohol intake at substance usage sa mga kabataan. When we grow older, our values are formed when we start growing, especially during elementary and high school. That's where most of our influence, or many of our influence, starts to form. We start to find ourselves, we start to find who we are, what we like doing, our hobbies. When we start to form our attitudes, when we start to form our friends, especially friends, when we start finding our own friends. And so, for us, we believe it's a very, very good point because it's really a starting point where they can really decide for their lives. I believe that discipline of children starts from the home. Attitude niya na tinuro sa bahay hanggang dito sa school, marireflect niya. We really thought of really targeting the youth through the right direction and through the right counseling and to the right leading. They'll be able to go on with their lives and they'll not get into the trouble that we see the older people get to. Natry ko pong mag-yosi. Nung umalis po ako sa bahay ng papa ko, lumipat po ako sa mama ko. Minsan kapag wala po siya, pero isang beses ko lang po trinay. Nagawa ko po yun kasi sa sobrang boring po. Kasi yung parent busy sa trabaho, yung bata nandun sa kalsada. Isa sa mga dahilan kung bakit gumagamit ng mga ganitong bisyo ang mga kabataan ay dahil na rin sa stress. Paano nga ba maiibsan ng stress, lalo na ang emotional at mental stress ng mga bata? Dito na pumasok yung skate park project namin. Nagpagawa kami ng isang open skate park dito sa barangay na pwedeng gamitin ng mga bata for skating. We provided skating as part of physical health and guidance counseling as part of mental health. Many got interested in sports. Nung inintroduce yung skating, dumami ng sumali, sir. May grupo dito na badminton, may grupo doon na skating. Nakita mo na yung mga bata na gustong-gusto nila. Sa hapon, makikita mo sila dyan na naglalaro lang. Yung wala nga sila sa kanto, wala sila sa tindahan. Dahil kanila Ate Juby, makakahanap kami ng mga taong para gustong mag-skate, para iwasan na lang itong mga bisyo nila. At ito na lang yung gawin nilang bisyo. Mas ayos pa. We believe we had one common goal. And we always had to look at our objectives at the end. We have to do this. Not just because we have to do it because we have to do it, but we have to do this because we're helping others. We had to come out of ourselves and think, we're not just doing this for ourselves, not just doing this for our team, not just doing this for the competition. Not only thinking about ourselves, but thinking mostly about them and others. Walang mahirap sa taong may tiyaga at paninindigan, yosi man, alcohol man yan, drugs o kung ano man. Kung tayo ay magtutulungan upang malagpasan kung ano man ang harang sa ating daan, magagawa rin natin ito.